Dami kong kailangan gawin ha. Kailangan ko ng paghandaan yung next vlog ko. Teka lang, ano ba to? Ang daming gamit. Ang sikip. Wala nang gagalawan yung kamay ko. Ano ba to? Wala naman akong paglalagyan itong laptop. Hindi ko na rin naman nagagamit. Ano ba? Dispose ko na kaya to? Kaya lang, sayang din naman. May sentimental value rin to. Laki na nang itulong sa akin ito dun sa dati kong trabaho. Kalae mong dyan ako nagkakandak ng training. Kaya lang, skip niya eh. Ano ba mas mahalaga sa akin? Sentimental value? O maging pera to? Makatambay nga muna kay Kuya Rock. Kuya Rock, patambay. Tara. Saan ba galing? Init eh. Bahay lang. Wala rin magawa eh. Saka sobrang init eh. Init talaga. Tapos na yung maliligayang araw natin. Pero pag summer, dati no, parang sobrang saya. Ang dami natin pwedeng gawin eh. Masaya talaga, lalo nung bata. Oo, kami dati susundo pa kami ni tatay nun eh. Tapos, babakasyon kami sa Tondo. Kasi nga, di ba, maaga kami nalipat dito sa Marikina. Yung honor ng tatay. Oo, classic yun. Matyaga magmaneho tatay eh. No? Oo, masipag yun eh. Masipag mag-drive yun eh. Hindi, tsaka kasi naman yung traffic naman dati eh. Maluwag. Oo, hindi kagaya ng traffic ngayon. Tanda ko pa yun, ang daan lagi nun, Espanya, Hero, tapos, Xavierville. Oo. Yun ang paboritong daan nun. Hindi, tsaka saya dati, no? Pag summer, no? Lahat magagawa mo talaga eh. Pero ako nun kasi, bata pa ako nun, kayo, mga nagbabike kayo sa labas nun. Masarap talaga mag-bike. Ako hanggang ngayon, bike talaga. Yan naman hindi ko nagawa. Bad trip eh. Hindi ka ba nag-bike? Hindi. Hindi rin kasi kami nagkaroon. Kaya hindi ako nagkaroon ng chance na matuto. Pero pag nagkapera, turuan mo ako. Madali. May bike dyan, no? Pwedeng mag-aral. Oo nga. Hindi, pero naging bisyo ko nung computer eh. Lalo na, estudyante ko. Yung pagkatapos ng school, magre-renta kami ng computer, ang bagang-bagang magkakaklase. Uso nun eh, di ba? Wala pang ang PlayStation nun eh. SNES eh. SNES, saka family computer dati, no? Mas masarap. Oo. Hindi, pero medyo nababad ako noon kasi ang mga laro namin noon, Street Fighter, Mortal Kombat, NBA Live, mga ganyan. Yun, medyo malaki-laki na. Then naalala ko lang yung family computer nung nandun tayo dati sa Nandun pa ba kayo noon sa kwarto ni Tito sa Tomas. Willie? Oo. Nasa Tomas pa tayo noon eh. Tapos sama-sama tayo lahat magpipinsan. Oo, pagka nilaro yung kontra, tigi-tigi siyang buhay lang. Kaya pagka medyo tatanga-tanga ka, saglit ka lang makakalaro. Kinistalo ka, tapos ang dami natin nakapila ron, no? Oo, tapos susundan mo si Dramby, putek, wala na. Maghihintay ka ng matagal. Oo, kaya rin ako noon eh. Parang, alam mo yun, bata pa lang ako, nahirati na ako ng computer games. O kaya yun ang medyo naging bisyo ko eh. Kaya nang estudyante na ako, ayun, after ng klase, renta kami ng computer pa isa-isang oras, tapos ambagan, tapos hanggang sa yung medyo na-addict ka na, yung na-experience ko hindi pumasok. Para lang maglalaro lang kami. Pero one time ko na-experience yun, after nung kinabahan na ako kasi munti ka na magkahulihan eh. Grabe, mga kalokohan natin, classic, no? Pero after nun, nung nakarating na tayo sa totoong buhay, tsaka maiisip, ang hirap pala talaga, no? Dapat pala nag-aaral tayo ng matindihan, no? Para
pagdating nung totoong buhay, hindi tayo mahirapan. Kaya lang, huli na eh. Masaya lang yung dati na puro kalokohan eh. Pero yung pagtanda mo, syempre kahit pa paano, nakakapagsisi lalo kung di ka nakapagtapos, di ba? Siguro ako nakatapos, the best lalo yung kwento. May dinaanan kang kalokohan eh. Oo, totoo naman. Pero ano talaga, no? So yung realization darating sa'yo, it's either on time o kaya pagsisisihan mo na lang. Oo, talaga. Yun talaga yun. Sabi nga, nasa huli talaga pagsisisi. Pero may nagsabi nagsisi sa gitna pagka yung nagbabike. Pagka yung nasa malayo ka na, sabi mo, tangina, di na lang ako sumama. Ganun sa bike, may gitna. Yung ano, yung medyo pinupulikat ka na. Oo, talaga. Minsan yung hirap na hirap ka na. Minsan may pagsisisi sa gitna. Pero ano, ako, nung na-realize kong kailangan ko mag-aral, huli na eh. Nagkaroon na kami ng problema sa sa pera nun eh. Eh, ang hirap, di ba? Pagka yung sayang. gusto mo mag-aral pero wala nang kapasidad. Wala na. Oh. Sa akin, ganyan din nangyari. Nung nag-aaral na ako dito, nandito na kami sa Marikina, nag-aaral ako dito. Sabi ko, okay na eh. Ako, putik, madali lang pala mag-aaral. Kasi nung high school ako, hindi ako nag-aaral ng maayos eh. Kaya dati nung nag-aaral na ako, nandito na kami sa Marikina Heights. Sabi ko, parang madali lang pala mag-aral. Kasi nung nag-aaral ako, wala akong ginawa eh. Hindi ako nagagawa na assignment talaga eh. Kahit exam, nag-iinday lang ako na sagot sa kopyahan. Nung nandito na ako, kahit paano naman, nag-aaral na. Sabi ko, putik. Sisiw eh, madali eh. Oo. Kaya lang, nung sumunod na, parang gusto ko pa, wala na, hindi na kaya ng budget. O yun yung pinakamahirap eh. Oo. Yan talagang gusto na natin magseryoso sa pag-aaral, pero hindi na kaya. Oo, wala na. Lalo na nung mga time na may project, 'di ba? Tapos walang Wala pangbayad. Gastos, so... Oo. Eh lalo ngayon, mga nag-aaral ngayon, ang requirements kailangan may computer ka na. Putik, madugo magpa-aral ngayon. 'Di ba? Iba ngayon. Kaya kawawa yung Pabaon ka pa lang, sa baon pa lang, mahirap na eh, madugo na eh. Kaya kawawa yung mga nag-aaral na na yung sobrang hirap talaga sa buhay. Oo, talaga. 'Di ba? Yung Lalo, wala kang magamit na maayos. oo, Mahirap. yun ang pinaka-dilemma. Oo. Ang hirap nga naman mag-aral kapag kapos kayo sa budget. Paano ba talaga nangyayari sa totoong buhay ng mga estudyante ngayon? Hanap nga ako ng may interview. Yan, so kasama ko na rito si Mark, yan, yung student ng MPC. MPC, Opo. Marikina Polytechnic. College po. Okay. Sige, lakad-lakad muna tayo. Apo. Ano ba? Anong year mo na ngayon? Third year college po. Third year? Yes po. Hindi ka nagbubulakbol? Hindi naman po. Ever since, kahit high school? Hindi po. Ang nga po, working student po nga ako ngayon eh. Parang Wow. ganun po, ginagawa ko. Sama ako palang tao, ngayon ko lang na-realize. Nawawa na ako. Dahil sa'yo. Tapos nakaputi ka pa, ako yung nakaitim. Hindi naman po. Ano ibig sabihin nito? Tapos, ngayon, nag-work ka mo, working student ka, anong Opo. ginagawa mo on the side? Yung parang sideline lang po, parang kumita ng pera. Parang nagbebenta ako ng mga, pwede kong ibenta, basta legal po ah. Yung kunyari, bibenta po ako ng lomsol, yung mga pataba sa lupa. Tapos, kumikita po ako doon ko kinukuha yung income ko. Tapos, gumagawa rin ako ng pastil, tapos binibenta ako sa campus namin. Pastil. Opo, yung chicken pastil po. Galing ah. Kasi yung tinitigan pong course, entrepreneur. Sakto, Okay. pwede ko siyang gamitin, as a student, pwede ko na siyang gamitin agad. Kaya, yun, nagtayo, parang yung business na ako na small business, kahit reselling lang or pagbebenta lang ng pagkain po. Okay. Yun yung ang dami mong ginagawa ang dami mong side hustle Opo. Pero bakit? I mean, anong hugot mo? Bakit kailangan mong gumawa ng Sideline po. maraming sideline? Siguro para masupport na rin yung sarili ko. Kasi hindi naman kaya supportahan ng magulang ko po yung yung study ko, lalo na sa college, magastos talaga yung college. Kaya kailangan kong gumawa ng yung sideline na
makakapag-sustain doon sa pag-aaral ko po. Ganon. Grabe, no? Iba rin ang pinagdadaanan talaga ng mga estudyante ngayon. Eh. Opo. Pero, kompleto ka sa gamit habang nag-aaral. Kasi ang hirap din nung ano, di ba? Nag-aaral ka, Opo. medyo hard up or challenge sa ano sa mga gamit. Ano naman po, parang, kung tutusin po talaga, hindi talaga, hindi talaga kompleto sa gamit, lalo na pagdating sa technology. Yung yung mga thesis, laptop, wala. Pero, kaya naman po kasi may nagagamit naman po akong cellphone, kaya okay naman po. So sa phone mo tinatsaga lahat Opo, gawin? sa phone po. Grabe iba rin Tapos, yung minsan, yung dati kong phone, hindi siya nakakapag dito, hindi parang, lost updated na, kaya nag-hang na. Kaya yung minsan gabala ako, nag-ipon na ako, pero minsan dahil maraming gastos, hindi talaga nakakapag-ipon. Though, blessed naman ako kasi may mga nakalala akong tao din na nagbigay sa akin din ng phone na ginagamit ko ngayon. Tumutulong din, Opo. Pero ano ba yung mga ultimate na challenge mo right now? Right now po, siguro talaga as a student, talaga po yung time management tapos yung financial po talaga. Kasi parang as a student college, sa senior high tapos junior high, hindi siya ganun kagastos. Minsan gumastos kami sa project namin na buong classroom po 50 kami. 50 yung lahat kami. Ang ginastos naming lahat nasa around 50K. Parang tigi 1,000 kami lahat ng kada estudyante. Kaya ang gastos isang project lang. Pagka ganun may mga ambag-ambagan, gaano kabigat yung 1,000 sa'yo? Or gaano kahirap bago mo ma-produce yun? Siguro yung 1,000, magbebenta muna ako ng kung magbebenta ako ng pasit, siguro 2 linggo ako magbebenta ng pasit para mabuo ko yung 1,000. 2 linggong pagtitinda ng pastil. Ganun po siya. Bago mo mabuo Yung yung 1,000. 1,000. So, ganun kahirap. Opo. Kasi may iba pa rin pong gastusin yung mga, kunyari, pambaon, pamasahe, tapos yung totoo. mga pa po eh. Oo. Yung daily needs mo pa, no? So, mahirap talaga. Pero, kung okay lang matanong, ano bang kinabubuhay ng parents mo? As of now naman po, yung nanay ko, parang housewife po kasi nagkasakit po. Dati nagtatrabaho siya bilang, parang babysitter. Pero dahil nagkasakit siya, hindi siya napagtrabaho, kaya housewife na lang po. Tatay ko naman, helper sa bayan. Yung vegetable retailer, yung tumutulong po sa mga nagbebenta ng vegetable doon. Tapos 300 lang a day. Hindi naman po sapat yun sa amin yung 300 a day. Tapos, Ilan ba kayong magkakapatid? 3. Ako yung panganay. Tapos may maintenance pa yung magulang ko. Nanay ko sa high blood. Tapos tatay ko naman din meron din maintenance siya doon sa may prostrate. Kaya kulang talaga yung 300. Kaya imbis na baga talaga na nun, pagdating ng college, umarap na ang mga sideline. Okay. Kung ano pwede kong pasukan sideline. Sige, napag-usapan natin yung ultimate challenge mo sa sa buhay. Sa ngayon, ano yung ultimate goal mo? Aside from makatapos ng pag-aaral, ano yung next plan mo? Siguro yung talaga kaya yung dahilan kung bakit pinasok yung entrepreneur para, kasi yung pagiging entrepreneur, siya, flexible siya, kaya yung gusto kong maging success, para mapagtapos ng pag-aaral, tapos mapag-start kahit small business muna para maging flexible yung income ko, at i-manage ko na lang yan hanggang sa mag-success. Okay. Parang ganun po. Sige. So, hindi ko alam kung after nito, itong usapan natin, matutulungan ka ng gusto nito. Pero meron akong gustong bigay sa'yo. Ano po yan? Bigay ko sa'yo itong kotse. Kotse. Hindi pa po kaya. Hindi ka ba marunong mag-drive? Hindi pa po eh. Pero nagbabalak po kasi akong pumunta ng ibang bansa. May bala ka pa, ha? Para sa ito. Ano po to? Ay. Sure po. Sure Tignan po. mo muna. Patong mo muna yan dyan. Sure po talaga. Ito po talaga. Ang mahal na ito eh. Sige, lapag mo. Makisipin mo, pinaprank kita eh. Sure po talaga. Napakamahal po nito MacBook. Pero hindi brand new yan, ha? Apo. Oo. Hindi yan brand new. Ano yan? Talagang iPhone, Apple po talaga siya, Mac. Hindi, sinigwelas na.
Hindi mo lang kasi, nag-una shock lang po kasi ako. Kasi parang student, talagang need namin yung laptop. Kaya, di ko sana, ito yung bigla niyong bibigay sa akin. Akala ko nga lang po Di ba nag-comment ka sa post ko? Opo. Ano sabi mo? Bigay po. Nalala ko yun, may bibigay po kayo laptop pala. Sabi ko, bigay po tapos Masaya to yan. Dapat babenta ko yan. Opo. Pero naisipan ko talagang humanap ng ng recipient Opo. para dito sa item na to. So sana maka-add ng Opo. ng value sa Alam mo kung saan ko nagamit 'yan? Yes po. Nagtrabaho ako sa Google. So lahat ng certifications ko diyan ko kinuha, ganun ka-valuable sa akin 'yan. Opo. Sobrang sentimental value sa akin 'yan. So ganun din, likewise sana makapag-add ng value sa Yes po. hanggang sa makatapos ka. Kung pwede mo pa ipamana sa iba, why not? Opo. Bahala ka na kung paano gagawin mo dyan. So ngayon, congrats, ikaw na bahala dyan. Opo. Thank you po. Kasi parang nagbabalak din kasi talaga ako mag-ipon pambili ng laptop dahil sa mga thesis, research, tapos mga lalo Tapos third year ka na, di ba? Opo, sa business paraan, grabe talaga yung busisi po kasi ng paper nun. Kaya naghanap din talaga ako ng laptop. Tapos may tinatry din kasi ako panibagong sideline kung saan nag-aaral ako ng pagdating sa business ads po, yung paggawa po ng mga internet ads yung sa Google po. Kaya napaka-helpful po talaga nito. Ayan, Kaya- sige. Pero hindi ko inaasahan. Pasok muna tayo dahil mainit dito. Bawa mo na yan, lagay mo muna rito. Di ba? Malay mo bang pagkatapos nito, meron ka ng laptop na Wala po. kung nagdadrive ka lang. Hindi. Joke lang pala yun. Nag-drive ko lang. Basta set up mo na lang yan. Ikaw na bahala. Thank you God po. bless you. Pagputihan mo pag-aaral mo. Para susunod ikaw na mamimigay. Thank you. Thank you po Kuya Ate. Update mo na yung comment mo doon sa post ko. Education is your strongest foundation. Gamitin mo tong puhunan para hindi ka lang basta mangarap, kundi para makagawa ng pagbabago. Ipagpasalamat din natin lagi ang mga blessings na natatanggap natin at tandaan natin na pwede din tayo maging sagot sa panalangin ng ibang tao.